when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Mga kababayan, ito po ang continuation ng video natin na in-upload na number 3 episode. Ngayon po, ito po yung number 4 continuation ng debate ng MCGI member at isang Baptist. Panoorin po natin. Dako tayo sa unang pagtatanong ni Brother John ng Baptist. Your time start now, bro. 7 minutes. Hello po, narinig na po. Ayan, bro John, dinig ka na, bro. So, 7 minutes para sa'yo, bro. Your time start now, bro. Okay, unang tanong po, kaklaruhin ko lang po yung tema. Ang tema po ay papatunayan ni Brother Mario yung kanyang ang pananampalataya ay ang kaligtasan ay hindi lamang sa pananampalataya. Ang tanong ko po, ano po ba yung dapat idagdag doon sa pananampalataya para maging malinaw po? Okay, sagot ko sa iyo, pananatili. Yan, sa John 15:6, sabi diyan ni Kristo, kung kayo hindi mananatili sa akin, kayo'y matatapong tulad sa sanga, matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga masusunog. Hindi lang yan, pagsisisi. O hindi lang yan, gawa. Roma 2:7. Ang gumagawa ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, ang tanong po kay Mario na tumitindig para sa MCGI ay ano daw po ba ang idadagdag sa pananampalataya upang malinaw? At isinagot naman nitong si Mario, mga kaibigan, ay pananatili, pagsisisi, gawa. Binigyan po niya ng mga talata ang kanyang mga sagot, mga kaibigan. Subalit, ang mga aral na ito ay natutunan, narinig ko na rin po yan sa pangangaral ng dating pinakamagaling na debatista ng Pilipinas pagdating sa religion na si Brother Ellis Soriano, na tinawag pa ng kanyang alagad na the most sensible preacher in our times. Wow, ang galing po, ano? Ngayon, mga kaibigan, dahil po turo at aral ni Brother Eli Soriano ang mga nakopya nitong si Mario, yan po ngayon ang idinidigan niya. Tutol po ako dyan, mga kaibigan, sapagkat tututulan yan ng isang talata ng Biblia. Kaya ang aral po ng MCGI, kailangan po natin suriin mabuti dahil sinasabi ko po sa ngayon na mali ang mga aral ni Brother Eli Soriano tungkol sa pananampalataya. Basahin po natin ang Efeso 2:8, 9 at saka 10. Ang tindig ng dating Brother Eli Soriano na minana nitong si Mario ay kukontrahin ang talatang babasahin natin. Ganito po ang mababasa natin sa Efeso 2, 8, 9 at saka 10. Sapagkat sa biyaya kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, yung kanyang isinagot na pananatili, pagsisisi at gawa ay lampas po, kontra po dito sa
Kapitulo 8 ng Efeso 2. Ulitin po natin. Sapagkat sa biyaya kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala po dyan, hindi po kailangan dyan ang pananatili, pagsisisi at gawa. Hindi po kailangan. Pananampalataya pa lang po yan ay maliligtas ka. Ano yung pananampalataya na ito? I-define ko na yan kung ano ang pananampalataya. May gagawin ka, nakalakip doon sa word na pananampalataya. Hindi mo kailangan yung mga pananatili, pagsisisi at gawa. Hindi mo po kailangan dahil doon sa pananampalatayang salita pa lang nakapaloob doon yung gagawin. May gagawin. Wala doon sa mga sinabi ni Mario. Ngayon mga kaibigan, kung may tutol po kayo sa aking sinasabi, pakiusap lang po, wala na po yung pananalitang bastusan o gaguhan. Kasi si Brother Eli Soriano nagpapamana niyan. Huwag nyo nang manahin yun mga kaibigan. I-comment ninyo o kaya hanapin ninyo ako at debatihin natin yan. Na hindi na kailangan yung pananatili, yung pagsisisi, yung gawa, hindi kailangan yan sa puntong ito. Maliwanag po ang sinasabi ko. Sa puntong ito, hindi kailangan yan. Nakasulat po sa 6:33 ng Mateo. Basahin po natin. Ganito po ang ating mababasa sa 6 ng Mateo, versikulo 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian, kanyang kaharian, at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Etong porsyon na pawang idaragdag sa inyo, kailangan hanapin muna yung kaharian, katuwiran. Kaharian, katwiran. Kaharian mga kaibigan, pag yan ang hinanap natin, dapat nasa tamang pangalan tayo ng kaharian. Sinasabi ko na nga po yan, ang tamang pangalan ng kaharian ay The Church of God, Born Again Christians. Ang katwiran ay tamang bautismo. Ang idaragdag ay nandun na po yung pananatili, pagsisisi, at gawa. Yun po'y mga maliliit na nakautusan yun. Pawang idaragdag na yun. Pinakamahalaga sa lahat, mga kababayan. Mateo 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ang paghahanap ng kaharian, kaibigan, ay kailangan alam mo yung pangalan ng kaharian nang sa ganun ay mahanap mo yung kanyang kaharian. Kaya hinanap ko muna ang pangalan nakasulat sa Biblia, The Church of God, Born Again Christians. Yan po ang the name above all names na nakasulat naman sa Filipos 2:9. Ngayon mga kababayan, kung bakit natin tinututulan yung pananatili, pagsisisi at gawa, sapagkat sa Mateo 6:33 nandoon pa lang tayo sa portion na paghahanap hanggang dun sa katwiran. Yung katwiran po kasi mga kababayan, yan yung nakalakip sa pananampalataya. Ano yung katwiran na yon? Matuwid na bautismo yan mga kaibigan. 3 po yan, mula dito sa lupa, sa ikalawang langit at sa ikatlong langit.
katuwiran. Kailangan tuwirin yung landas na iyon. Iyon sinasabi ni Juan Bautista, tuwirin yung landas papunta sa langit hanggang sa ikatlong langit. Ngayon mga kababayan, nandito na po ang Church of God Born Again Christians. Inihayag po dito ng Diyos sa langit ang matuwid na landas na iyan. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia ay ipinaunawa ng Diyos lahat yan mula doon sa 6:33. Ngayon, ang debate nitong dalawa, MCGI at Baptist, kahit na anong gawin po nila, kahit ilang napakaraming matatalino pa ilagay ninyo dyan, lagyan pa ng Diyos ng matatalino yan. Para saan? Para mailihim yung mga hiwaga. Na ang sinasabi ko naman ngayon mga kaibigan, inilabas ng Diyos ang hiwaga ng kaligtasan sa Church of God Born Again Christians. Tandaan po ninyo, ang tamang pangalan ng iglesia ay Iglesia ng Diyos, nakasulat sa Biblia. Sa English po yan ay Church of God. Kapag humiwalay ka po sa Church of God, hindi na po yan ang pangalang ikaliligtas na nakasulat sa 4:12 ng Aklat ng Mga Gawa. Basahin po natin. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. O kaibigan, kaibigan MCGI member, nakasulat, at kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Maliligtas nga po sa pangalan ng iglesia, hindi sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil yung pangalang Jesucristo ay pinalitan ng Diyos pag-akyat ng Kristo sa ating ikalawang langit. Ngayon mga kababayan, bakit Church of God Born Again Christians? Ang Panginoong Jesucristo, para matuklas natin yung tunay na pangalan ng iglesia, ay pagbaba niya dito sa lupa, sa lupang ito, kung bakit Jesus Kristo. Tatawagin mga Kristiyano ang mga alagad. So, iyan ang magiging pangalan na itatawag sa mga makakasunod ng tamang bautismo. Pero kung mali ang bautismo mo, pekeng Kristiyano yan. Kaya mga kababayan, etong isinagot ni Mario na tumitindig para sa pananampalataya ng MCGI ay ngayon pa lang sinasabi ko na mali. Ipagpapatuloy po natin ang video nang sa ganun ay himay-himay natin mabuti ang mga sasalitain po nila. May natutunan po tayo ngayon na yung pananatili, pagsisisi at gawa ay hindi pa sa puntong ito, sapagkat yung pananampalatayang salita ay may kalakip na mga gawa yon. Yung pananampalataya, huwag ninyong paniniwalaan na yung faith ay may kalakip na mga gawa. Wala po yun. Kaya yung English version ng Bible ay mali lahat ang
translation yan. Wala pong naglagay na English Bible version na obey or obedience. Wala pong naglagay. Ang inilagay lahat ay faith, believeth. Yan po lahat ang nakalagay. Lalong-lalo na po sa John 3:16. Basahin po natin mga kababayan upang maintindihan po ninyo, lalo ninyong maintindihan ang sinasabi kong kahulugan ng pananampalataya. Ganito po ang ating mababasa sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Aliwanag po, no, na that whosoever believeth in Him. Kung ito mismo rekta natin isasalin sa Tagalog, huwag tayong babasa muna ng translation ng Tagalog na Biblia. Kung sino man ang maniwala, paniniwala lang, magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Maniwala ka lang kay Kristo, wala ka nang gagawin, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Ligtas ka na. Ang dami pong nailigaw niyan mga kababayan. Lahat ng English-speaking countries, lahat ng English-speaking people, naligaw niyan. Meron din salin sa Biblia na ganito po ang nakasulat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever have faith in Him should not perish, but have everlasting life. Tayo ay nakakaintindi ng English na kung isasalin natin, tayo mismo magsasali. Yung that whosoever have faith in Him. Ano ang pagkaunawa natin? Na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi siya mapapahamak. Kung sino man ang maniniwala sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo, ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa English version ng Bible na yan, mga kababayan, ligaw po lahat yan. Pati mga Pilipino mahilig mag-English, matatalino sa English mga Pilipino, naniniwala na tama yung English version na yan. Andi dito na po ang Church of God Born Again Christians kumokontra sa English version ng Bible. Ito lamang po ang iglesia dito sa Pilipinas na magsasabi ngayon, 2026 na po, January 2026 na ang version na English ay nailigaw na lahat. Lahat kayong mga Pilipino, mas mabuti pa sa inyo, gamitin na lang ninyo yung Tagalog version dahil tama po yung Tagalog version nito, John 3:16 na ito. Sa panahong ito mga kaibigan, lahat ng iglesia dito sa Pilipinas ay nailigaw na. Andi dito lang po ang nag-iisang iglesia na nagtuturo ng tama tungkol sa John 3:16 na yan. Dahil ang pinakamagaling, the most sensible preacher in our times, nagkamali. Bakit nagkamali? Kung sugo yan ng Diyos, bakit siya magkakamali?
maliwanag po ang sinasabi ko. Kung sugo po siya ng Diyos, bakit siya magkakamali sa talatang ito? Tagalogin natin. Babasa po tayo ng Tagalog na Biblia. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang bugtong na anak, kanyang bugtong na anak, ibinigay. Isa pang mahiwaga ito, mga kababayan. Yung bugtong na anak ay napakahiwaga nito. Tatalakayin ko rin yan. Huwag lang ngayon kasi po pagka yan ang tinalakay natin, sobrang haba na tayo, hindi na natin matatapos ang video. Pero unti-unti natin unawain ang mga bagay na ito. Kung bakit bugtong na anak yan. Okay. Upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya. Ayan po, sumampalataya. Ayan po ang katapat nung faith or believe sa English version. Ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa English po na faith and believe ang ginagamit ay walang gagawin yon. Maniniwala ang Tagalog nun. Yung faith, maniniwala. Yung believe, maniwala. Belief, paniniwala. Ngayon, sa Tagalog, mababasa natin pananampalataya. Hindi po yon. Kasi kung yung English, i-translate natin sa Tagalog, paniniwala, maniwala, naniwala. Pero kung dito tayo manggagaling sa Tagalog, papunta naman sa English, pananampalataya, papunta sa English. Ito ngayon ang tanong. Ano sa English yung pananampalataya? Mga kaibigan, mga kababayang Pilipino, mga Tagalog speaking people. Ano po yung English, tamang English ng pananampalataya? Sige, sagutin po ninyo, mag-research po kayo. Wala kayong makikita sa diksyonaryo. Wala kayong makikita siguro sa encyclopedia or i-google ninyo. Walang isasagot si Google. Bakit ganoon? Sa AI, hindi niya masasagot. Sapagkat lihim nga po na hiwaga ang mga iyan. Manggagaling po sa langit ang kahulugan niyan. Kaso nga lang, naunawa po natin yan. Ibinigay sa atin ang pagkaunawa niyan. Balikan po natin. From Tagalog, pananampalataya, to English, ano po ang gusto nyong ilagay sa pananampalataya kung kayo ang magsasalin? Faith? Hindi po. Kasi meron tayong word na Tagalog na paniniwala. Bakit kaya hindi paniniwala ang inilagay sa English Bible, Tagalog Bible? Pananampalataya inilagay. Kasi nga po, ang meaning, ang kahulugan ng pananampalataya sa English ay, tandaan po ninyo to, obey. Lagyan po natin para maliwanagan po kayo sa English, ha. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever obeys Him should not perish but have everlasting life. Kapag ganyan po ang sinalin sana, wala nang kokontra doon sa Efeso 2:8-9. Hindi na yan magiging kalaban. Kasi po ito, English na John 3:16, babanggain ng Efeso 2:8-9. Babanggain niya yan. Pero kung obey ang inilagay dito, hindi magkakabanggaan yan. Ngayon mga kababayang MCGI na magagaling, lahat po kayo, hinahamon ko kayo ngayon. Nawala na, kinuha na ng Diyos ang Brother Eli Soriano. Malamang ayaw kaming pagbanggain ni Brother Eli Soriano.
Maliwanag po yan. Kasi po, ginawa ng Diyos na magkahiwalay ang dilim at liwanag. Hindi po mangyayari na magkasabay yung hari ng kadiliman at saka hari ng kaliwanagan. May tumatanglaw sa kadiliman, may tumatanglaw naman sa kaliwanagan. Yan po nakasulat sa Biblia. Total, simula pa lang naman po ang aking pagsasalita o pangangaral. Tapusin lang po muna natin itong video na tinatalakay natin nang sa ganun ay maka-forward po tayo. Itong mga binitiwang kong mga salita ngayon, mga kaibigan, mula sa aking espiritu ay pasimula pa lang po sa ating pag-aaral. Na ipatunayan ko na naman po sa inyo sa pamamagitan nito na yung sinabi na pananatili, pananampalataya, pagsisisi at gawa ay hindi pa kailangan sa puntong ito sapagkat sinusuportahan yan ng Mateo 6:33. Okay, saan po nakatungtong yung pagsisisi, paggawa? Ito po ba ay nakatungtong sa kautusan? Yes, kautusan niya ni Kristo. Oo. Kasi sa Biblia, merong kautusan na hindi ka aariing ganap, meron ding kautusan na aariing kang ganap. Sa kautusan ni Moises, hindi ka aariing ganap doon, kapatid. Sa kautusan ni Kristo, aariing kang ganap doon. Ang katunayan, Acts 13:39. Yan, sa pamamagitan ng pananampalataya yan, aariing kang ganap. Mayroon po tayong liliwanagin, mga babayan, sa puntong ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay aariin kang ganap. Sinabi po niya ni Mario na may mga kautusang hindi ka aariing ganap. Mayroon ding mga kautusan aariing kang ganap na nasa Biblia daw. Ganito po ang binigay niyang talata, mga kaibigan. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay aariing ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Lahat po na mga ngaral dito sa Pilipinas na aking napakinggan, mga kababayan, ay ligaw ang kanilang paliwanag tungkol sa mga bagay na ito. Sa talatang ito lamang po, ang dami pong ligaw na mga ngaral. Naging bulaan po sila sa pamamagitan ng talatang ito. Sapagkat kapag babasahin mo ang buong kautusan ni Moises, ay hindi mo makikita diyan yung ibig sabihin ng Diyos sa talatang ito. Subalit, kung babasahin mo ang buong lumang tipan, mauunawaan mo ang kautusan ni Moises. At kung mauunawaan mo naman, binigyan ka naman ng Diyos ng kaunawaan sa buong bagong tipan, ay mauunawaan mo nga yung tinatawag na biyaya o kautusan ni Kristo. Kalahati lang po niya ng buong kautusan. Naghati po sila. Ganito po ang mataas na kahulugan ng talatang ito, mga kaibigan. Kautusan ni Moises, kautusan ni Kristo. Ang dalawang yan ay buong kautusan ng Diyos. Ang kautusan ni Moises, kung uugatin ninyo at mabigyan kayo ng unawa mula sa taas, sa Diyos na nagbibigay ng kahulugan ng lahat, yan ay bautismong lubog sa tubig. Dito naman kay Kristo, kautusan ni Kristo, yan ay bautismong ibubuhos na tubig sa kamay at saka ulo. Yan po ang tamang kahulugan mula sa langit, mula sa Diyos.
saan po kayo nakakita ng mga ngaral na katulad po ng mga sinalita ngayon ng aking espiritu ang tungkol sa kautusan ni Moises at sa kautusan ni Kristo? Nabanggit ko na po. Sa ilalim ng kautusan, sabi ng Biblia, kautusan ni Moises, hindi ka aariing ganap sapagkat pagka iyon ang ginawa mo, lubog sa tubig na bautismo, nasa ilalim ka nga ng kautusan ni Moises, nasa ilalim ka ng kautusan. Ngayon, kapag ang bautismo ginawa mo ay buhos na tubig sa kamay at sa kanoo, nasa ilalim ka nga ng kautusan ni Kristo. Yun, aariing kang ganap, kaibigan. Kaibigang pastor. Kaibigang Daniel Rason, yung may-ari ngayon ng MCGI. Sinabi ko pong may-ari ng MCGI kasi kanila naman po talaga yan. Mga Elisoriano, nagmula kay Elisoriano. So ngayon, may natutunan po kayo ngayon, mga makakapakinig nito, mga kaibigan, na wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kay Moises yon. Nasa ilalim kayo ng biyaya, kay Kristo yon. Ang ilalim ng kautusan, mga kababayan, pag naunawaan mo ang ilalim ng kautusan, iisa lang po yan ang ibig sabihin yan. Lubog sa tubig na bautismo. Sa ilalim ng biyaya, bautismong ibubuhos na tubig. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Wala na pong ibang mahahanap sa Biblia na katotohanan kundi yung sinasabi ko na iyan. Tandaan po ninyo. Sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay aariing ganap sa lahat ng mga bayan. Lahat ng nananampalataya, lahat ng babautismuhan ng buhos na tubig na may kasamang salita. Hindi pwede yung maling salita. Nakalagay po dyan, nananampalataya, mayroong pagsunod na tama. Tamang pagsunod, yan ang tamang pananampalataya. Kung maling pagsunod, yan ang maling pananampalataya. Aariing ganap. Sa pamamagitan lamang, tandaan po ninyo, nakasulat dyan. Basahin po ninyo, nakasulat dyan. Sa tamang bautismo lamang tayo maliligtas. Yan po yung I am the way na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. The way, the truth, and the life. Yan, nakasulat po dyan. Kaya hindi ko po inaalis yan. Buong video, lahat ng programang ito, malamang ilalagay ko po yung mga salita na yan. Naintindihan po natin yung idinidigan ni Mario na nakikipaglaban tungkol sa MCGI, para sa MCGI. Yung talata niya, walang nakapagpaliwanag sa balat ng lupang ito hanggang ngayon, mga kababayan, walang nakapagpaliwanag ng tama dyan. Wala. Lahat po, pati mga born again sa Amerika, lahat po, buong Amerika, wala pong nakatumbok ng tamang kahulugan yan. Nasa ilalim ng kautusan ni Moises at saka nasa kautusan ni Kristo. Wala pa po akong narinig. Kasi po, tandaan po natin, kung meron lang po akong nakitang religion na mas tatama pa kaysa nalalaman ko, hindi na ako kailangan magsasalita pa. Ako na lang aanib na lang. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Ang titik ay pumapatay
Ang espiritu ay bumubuhay. Isa pa rin yan. Ang titik, kautusan. Ang espiritu bumubuhay. Yan, bautismo sa Espiritu Santo. Ando dyan po, nakasulat po lahat yan sa Biblia, mga kababayan. Balikan po natin yung ating pinapanood nang sa ganun ay maka-forward po tayo. Dahil ito po yung tinanong sa kanyang pangalawa. Ito po yung sinagot niya. Nilagyan na natin kaagad ng paliwanag natin, reaction natin, na ito naman ay aking ipinagpapasalamat sa Diyos na gumagabay sa akin upang ma-share ko sa inyo ang mga bagay-bagay na ito, mga kababayan. So, anong klaseng kautusan po ba yung sinasabi niyong kautusan ni Kristo? Ang kautusan ni Kristo, Galatians 5:14. Yan, sapagkat sa isang utos na uuwi ang buong kautusan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung wala kang pag-ibig, sabi sa unang Korinto 13:2, wala kang kabuluhan kahit may pananampalataya ka, sabi ni Apostol Pablo yan. Magaling, mga kaibigan. Alam niya po yung talata, subalit hanggang sa narinig lang po natin sa kanya. Ngayon, babasahin lamang po. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito, mga kababayan, marami na po tayong narinig na nagpaliwanag tungkol sa pag-ibig. Subalit, nung suriin ko po lahat ng definitions nila sa pag-ibig ay walang tumapat sa gusto ng Diyos na ipaunawa sa mga pastor at lahat ng mga ngaral. Wala pa pong tumapat sa pag-ibig ng Diyos. Walang nakatapat sa mga paliwanag po nila. At saka yung mga unawa po nila, wala po. Ang binabanggit po dito sa Galatians 5:14 ay pag-ibig mula sa Diyos, ibinaba sa Panginoon Jesucristo, ibinaba kay Apostol Pablo, at ibinaba ulit sa Church of God, Born Again Christians. Ito na po, mga kaibigan, babanggitin ko na po sa inyo. Ito po ay pag-ibig na pagliligtas mula sa kamatayan. Yan po ang pag-ibig na nakalakip dyan. Iibigin mo ang iyong kapwa. Papaano iibigin? Yan po ang binabanggit ng talatang ito ay iligtas mo ang iyong kapwa sa pamamagitan ng tamang bautismo. Mula ngayon sa akin, mga kaibigan, gusto kong magkaroon ng maligtas. Yan ang pag-ibig na nasa akin ngayon. Wala pong kasing taas na level ng uri ng pag-ibig maliban sa makapagligtas ka ng isang espiritu ng tao. Wala pong pag-ibig na kakalat dyan na nakita, na basa, maliban sa pag-ibig mula sa Diyos Ama pababa sa ating Panginoon Jesucristo, pababa doon sa Apostol Pablo, hanggang sa Church of God, Born Again Christians. Diyan po inilagay ng Diyos ang tamang bautismo, mga kababayan. Hindi po sa akin. Hindi po. Ako lang po yung nagsasalita tungkol sa bagay na iyan. Ang pag-ibig po, tandaan ninyo. Sinabi ng Apostol Pablo, kung wala kang pag-ibig, ay wala kang kabuluhan.
Silang lahat na mangangaral kasama na si Brother Eli Soriano na nagpapaliwanag araw-gabi 24/7 buong daigdig. Yung pag-ibig na yan ay hindi niya nahagip. Hindi niya nasagasaan yung pag-ibig na yon. Hindi umabot sa utak niya ang pag-ibig na sinasabi ng aking espiritu ngayon, mga kaibigan. Ang binabanggit na pag-ibig dyan ay magligtas ka ng espiritu ng iyong kapwa. Espiritu po, nasa loob ng puso yan. Wala po sa butas ng ilong natin. Nasa puso po yan. Kaya pinapaiwasan. Ang hininga ay nasa butas ng kanyang ilong. Si Brother Eli Soriano yan, mga kaibigan. Wala sa puso. Pag-ibig. Kung wala kang pagliligtas, ay wala kang pag-ibig. Sino ang mayroong pagliligtas? Ang Katoliko ba? Wala rin. Ang MCGI ba? Kay Brother Eli Soriano? Wala rin. Nandito po ngayon ang pag-ibig sa Church of God Born Again Christians. Kung masipag po kayo sa kabanalan, mag-usap po tayo. Mag-comment po kayo. Basahin po natin ang ibinigay niya na talata. Madali lang pong mag-memorize ng mga talata, mga kaibigan. Madali lang. Ang kaso nga lang, yung kahulugan niyan na mula sa Diyos, wala sa kanila. Sinabi rin po ni Daniel, hindi po si Rason, si Propeta Daniel, sinabi rin po niya yan, kung wala ang Diyos na nagbibigay ng katotohanan, hindi niya maipapaliwanag yung panaginip. Ito ngayon, kaibigan, ang sinasabi ko, hindi panaginip. Nababasa po sa Biblia. Binasa ko po ang Biblia, mga kaibigan. At siguro ay mapalad ako na binigyan ng kaunting pagkaunawa sa mga nakasulat. Ulitin po natin ang verse. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Bautismo. Tamang bautismo. Buong kautusan sa ilalim ni Kristo. Tamang bautismo ay natutupad. Sa makatuwid ay dito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaibigan, kapag ikaw ay nabautismuhan ng tama, sabihin mo sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa, sa katabi mo, hikayatin mo siya na magbautismo rin ng tamang bautismo upang siya ay maligtas katulad gaya ng iyong sarili. Paliwanag po ha. Yan ang dakilang pag-ibig. Dakilang pag-ibig ay wala sa pera. Kahit bigyan mo pa pagkain yan araw-araw, oras-oras, bigyan mo pa ng panggastos yan. Ibili mo pa yan ng eroplano, masasakyan, ibili mo pa yan ng yate, bigay mo lahat sa kanya. Hindi po yan ang pag-ibig dyan. Kasi dakilang pag-ibig po ang binabanggit nito. Ang pag-ibig na bumubuhay sa mga patay, yan po ang dakilang pag-ibig. Dagdagan po natin ang inyong kaalaman na matututunan ngayon. Ikalawang dakilang utos ang binabanggit dyan sa pag-ibig na iyan. Ikalawang dakilang utos. Sapagkat ang unang dakilang utos ay isinulat ni Apostol ni Mateo. Sa aklat ni Mateo po yan nakasulat. Ang dakilang pag-ibig, ang dakilang kautusan, ang dakilang utos, una at ikalawa. Ang unang dakilang utos ay ibigin mo ang Diyos mo.
ibigin mo ang Panginoong Diyos. At ang ikalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang Diyos. Basahin na lang po natin ang talata, mga kababayan. Ganito po ang ating mababasa sa Mateo 22:37 hanggang 39, mga kaibigan. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ayan po, mga kaibigan. Nasa lumang tipan yan na ang unang dakilang pag-ibig, unang dakilang utos ay ibigin natin ang ating Panginoong Diyos. Sa 39. At ang pangalawa katulad ay ito. At ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito po ay hindi sumagi sa mga utak ng mga pastor ngayon, mga kaibigan. Lahat ng pastor ngayon, kahit mula sa Amerika hanggang sa buong daigdig, ang dalawang dakilang utos na ito ay napapasadahan lang nila palagi, mga kaibigan. Ngunit wala pong nakapagpaliwanag ng eksakto na kung ano ang gusto ng Diyos Ama na ipahiwatig, ipdalhin sa mga tao. Wala po akong nakitang nakapagpaliwanag dyan, mga kaibigan. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng kahulugan nito sa aking pag-iisip. Ganito po ito, kaibigan. At ang pangalawang katulad ay ito. Pangalawang katulad ay ito. Katulad. Ha? Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan po yung nabasa natin doon sa ibinigay na talata ni Mario. Ngayon, mga kaibigan, ang pag-ibig na ito ay katulad ng pag-ibig ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo kung papaano siya naging bugtong na anak. Ano po yun? Bautismo na tama. Ngayon, mga kababayan, ako po ay nagbautismo na ng tamang bautismo. Ngayon, kung iibigin ko ang aking kapwa gaya ng aking sarili, ay kailangan makahikayat ako ng kapwa na mabautismohan din tungo sa kaligtasan gaya ng aking sarili. Sapagkat kung wala ako ng pag-ibig na yon, halimbawa, hindi ako umalis sa MCGI, di wala akong pag-ibig. Kahit na 1 million pa ang mahikayat ko, wala akong pag-ibig. Nasaan ang pag-ibig na katotohanan? Nasa tamang bautismo, kaibigan. Kung MCGI member ka lang, nasa tamang bautismo ka ba? Wala. Dala mo ba yung pag-ibig ng Diyos? Hindi. Sapagkat ang bautismo ng MCGI ay bautismo lubog sa tubig. Pag-ibig kay Satanas yan. Lubog sa tubig. Ang pag-ibig sa kapwa na binabanggit dito ay yung tatanggaping pag-ibig mula sa Panginoong Jesucristo na tamang bautismo.
Magpatuloy na lang po tayo sa ating mga pagpapanood muna ng video at yan ay nabigyan ko na kayo ng kaunting bagay upang mabuksan ang inyong mga mata. Mabuksan ang inyong pag-iisip at mabuksan din ang inyong puso. Okay, so pag-ibig sa kapwa po ano. So, may ilang kautusan po ba sa Biblia? Sa Biblia, maraming kautusan. Pero bagamat maraming kautusan, merong mga niluma, merong mga binago, inalis, kagaya ng mga palatuntunan sa Kolosas ng 2:14, hindi na ayon sa atin na kasamang ipinako sa krus ni Kristo. Pero merong kautusan si Kristo na dapat sundin ng tao, yan nga yung pag-ibig, kapatid. Unang 1:3 ng 23. Nagbigay po siya ng talata, mga kaibigan. Unang Juan 3:23. Atin pong basahin. Ganito po ang ating mababasa. At ito ang kanyang utos. Kay Kristo po ito. Na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak. Ang Panginoong Diyos Ama ay nag-uutos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Hesu Kristo. Sa Pilipos 2:9, kaibigan, ang kanyang anak ay umakyat sa langit at pinalitan ng pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan. Ngayon, nakasulat sa Gawa 4:12, walang ikaliligtas na ibang pangalan maliban sa pangalang iyon. So, may kaligtasan po sa pangalan. Aling pangalan, mga kaibigan? Sinasabi ko na nga po, Church of God Born Again Christians. Bakit? Yan po ang pangalan may daladala ng tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Ulitin po natin. Church of God Born Again Christians, sapagkat yan po ang pangalan pinaglagyan ng Diyos Ama ng tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Bautismong naghuhugas ng mga kasalanan yan. Maliwanag po, ha? Basahin po natin uli. At ito ang kanyang utos. Manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Pag inugat po natin, manampalataya sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo, meron po tayong pangalan na hahanapin. Yan din po yung pangalan ng kaharian ng Diyos. Tuloy po natin. At tayo'y mangag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Sinong nagbigay? Ang ating Panginoong Diyos Ama. Yan ang utos sa atin, mangag-ibigan. Mula sa Ama, ano ang utos na ito? Pinakatakilang utos. Magligtas ka ng iyong kapwa. Kapag ikaw ay nakatanggap na ng bautismo tungo sa kaligtasan, hindi po ibig sabihin na ligtas ka na pag tinanggap mo ang bautismong ito, mga kaibigan, sapagkat kailangan mong magpapatuloy. Pag natanggap mo na ang tamang bautismo, kailangan mong magpapatuloy. Ang pagpapatuloy mo na yan ay matatanggap mo yung ikalawang bautismo sa ikalawang langit. Yan po ang nakasulat naman sa
John 3, chapter 3, kung paano ma-born again ang isang espiritu. Magpapatuloy ka hanggang makarating ka sa ikalawang bautismo, sa ikalawang langit. Yan po mga kababayan. Ang pag-ibig, pag natanggap mo dito, yan po ang pag-ibig mula sa Diyos Ama, punta kay Panginoong Hesukristo, napunta naman kay Apostol Pablo, at napunta naman sa Church of God Born Again Christians. Tamang bautismo po yan. Yan yung pag-ibig ng Diyos, na kailangan ibigin mo yung kapwa kapag napaanib ka na, nakabautismo ka na. Lahat yan, buong sambahayan mo, kailangan ipaanib mo na, nang sa ganun ay matupad yung binasa natin kanina na buong sambahayan ay maliligtas. Sumampalataya ka lamang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang katwiran na siya yung bautismo. Ang mga talatang ito mga kaibigan ay napakahalaga po para sa kaligtasan ng bawat tao. Unang Juan 3:23 at 24 atin pong babasahin. At ito ang kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Hesukristo. At tayo'y mag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. 24. At ang tumutupad sa kanyang mga utos ay mananahan sa kanya, at siya'y sa kanya. At dito'y makikilala natin na siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Maliwanag po. Meron pong ibinibigay ang Diyos sa atin na Espiritu. Yung Espiritu na yan ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat nasabi po dito, at siya ay sa kanya. At siya ay sa kanya. Paano kang maging kanya ka kung wala naman sa iyo yung pag-ibig na iniutos niya na iyon? Na tamang bautismo lamang po yan mga kaibigan. Mananatili po yung Espiritu, yung ibinigay na Espiritu sa bawat isa sa atin. Ang ganda po ng mga talata na ito. Ang kaso nga lang, ang mga ngaral, minimemorize lang po nila. Wala po sa kanila yung tamang unawa na ibinigay ng ating Panginoong Diyos Ama. Sapagkat ang nagbibigay po ng kahulugan ng mga ito mga kaibigan ay ang Diyos Ama. Karamihan ay dumadaan kay Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi kong mula kay Diyos, sa Diyos Ama ay dumadaan sa Panginoong Hesukristo kaibigan. Hindi po dumidiretso sa tao na lang. Hindi po. May namamagitan nga po ang Panginoong Hesukristo yan. Kaya ang binabanggit ko po dito, mula sa Ama, dumadaan sa Panginoong Hesukristo lahat yan. Wala pong diretsyo sa atin, sa mga tao, wala po. Subalit, lahat po ay nagmumula sa Ama. Lahat po, pati mga kaligtasan po, nagmumula sa Ama. Kaya nga po, maraming nababasa sa Biblia na hindi makakagawa ang Panginoong Hesukristo kung wala ang Ama. Tayo naman, makakagawa ba tayo ng tamang bautismo kung wala ang Panginoong Hesukristo? Hindi rin. Tayo ba ay makakapagligtas? Maiibig ba natin ang kapwa natin kung wala ang dakilang pag-ibig na
siya ang ating Panginoon Jesucristo at siya ang nagbigay sa atin ang tamang bautismo upang ibigin natin ang ating kapwa. Na yan yun ay pagliligtas din. Kaya kung ikaw ay matatanggap mo yung dakilang utos, ikalawang dakilang utos, at natanggap mo ang pagliligtas ng Panginoong Diyos na dumaan sa Panginoong Jesucristo, ay ikaw din naman ay ibigin mo rin ang iyong kapwa sa pamamagitan ng tamang bautismo upang siya ay maililigtas din. Naliwanag po ha. Ngayon, huwag po ninyong kakalimutan mag-like sa mga video natin, mag-subscribe kung sakali na gustuhin ninyo ang makasaliksik pa ng matataas na kahulugan ng mga nakasulat sa Biblia, mga kaibigan. Sapagkat nasusulat na ang ating pagre-religion ay isang paraan sa ating kaligtasan. Huwag po kayong maniniwala na hindi na daw nakakapagligtas ang religion. Maling turo po yung ganon. At kung ikaw naman ay mahilig mag-religion at naipahamak mo ang iyong espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin, nabasa po natin, sa pamamagitan ng espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Nandyan sa unang Juan 3:24 yan. May binigay sa atin. Ngayon, mga kaibigan, may paliwanag ko po sa inyo na ang pag-ibig na ito ay tungkol sa pagliligtas. Yan ang dakilang utos number 2. Ikalawang dakilang utos. Ibigin mo kapwa mo, kailangan mailigtas mo kapwa mo. Paano? Hikayatin mo, magbautismo ng tamang bautismo tungo sa kaligtasan. Okay, so hindi na po ninyo binabalid na kautusan yung nasa lumang tipan. Kautusan siya kung tatawagin na kautusan, pero hindi ka naaariing ganap doon. Kung gusto mong mabasa, Roma 3:19 hanggang 20, Acts 13:39, napakarami niyan, kapatid. Kung gusto mo, iisa-isahin ko, mamaya babasahin ko sa'yo. Ngayon, hanggang kailan po ito susundin? Yung kautusan ni Moises, hindi na dapat sundin yon kasi Mga kababayan, dito po nagkagulo-gulo ang utak ni Brother Eli Soriano. Dito po natin na masasabi na ang Brother Eli Soriano na ito ay hindi kinasihan ng Diyos ang kanyang mga salita sa pangangaral niya at pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Sapagkat, mga kababayan, walang nakamana ng tama na kahulugan ng mga talatang ito mula sa kanya. At wala rin po akong narinig mula sa kanyang bibig tungkol sa kautusan ni Moises na sinasabi dito. Sapagkat, mga kababayan, ang sinasabing ilalim ng kautusan o kautusan ni Moises na hindi magliligtas ay hindi po literal na kautusan yan, kundi ang buong lumang tipan, yung period of lumang tipan mula sa Genesis hanggang Malakyas. Andyan po yun, nakapalihim ang kautusan ni Moises na sinasabi, sapagkat magkaroon sila ng boundary. Hindi tatawid si Moises sa bagong tipan sapagkat nandyan ang Panginoon Jesucristo para naman sa bagong tipan. Kautusan ni Moises ang tawag po doon sapagkat yan ay sa lumang tipan lamang siya. Ang buhay niya ay hanggang lumang tipan lamang siya. Kautusan hindi po literal, subalit nababasa po kasi sa Biblia na kautusan ni Moises hindi ka maliligtas. Yan ang lumang tipan. Ang lumang tipan ay lubog sa tubig na bautismo. Yan, tipan na yan, mga kaibigan. Maraming magtataka sa inyo.
Maraming magtatanong. Nagsasabi ako ng walang katotohanan. Hindi po ganun mga kaibigan. Nakasulat po yan. Inilatag po yan ng Diyos sa pamamagitan ng baha ni Noe. Maliwanag po Hindi sa nagsasalita ako na walang patotoo. Inilatag po na yan ng Diyos doon sa kwento ng baha ni Noe. Yung tipan na yun, na maggagawa ng panibagong tipan ang Panginoon Diyos na hindi nagugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng tubig baha. Yun po yung nagpapakita na ang bautismong lubog sa tubig ng MCGI ay mali, sapagkat pag panahon na ni Kristo, doon ka ililigtas sa kautusan ni Kristo, sapagkat yan ay mabubuhos na tubig na. Yun pong kay Moises ay lubog na tubig yan. Yan po ang aking unawa na tinanggap mula sa ating Diyos Ama. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Paulit-ulit na po yan. 1,000 taon na. 1,000 years na po yan na nakalipas, walang nakaunawa po dyan, kahit sa pinakamagaling na Pilipino. Subalit, ito ang katotohanan na narinig natin sa mga ngaral na magmumula sa Pilipinas ang pagliligtas ng Panginoon. Bakit po kaya? Nandito na po ngayon. Ibinaba ng Diyos ang pangalan Church of God, Born Again Christians. Bakit sinasabi ko na nandito ang pagliligtas? Nandyan po kasi inilagay ng Diyos ang tamang bautismo at inilagay din po dyan ang tamang pagtatala ng mga pangalan ng aanib. Yan po ang 3 sangkap ng kaligtasan. Dakilang sangkap ng kaligtasan po yan mga kaibigan. Sabi sa Hebreo 8:7, nagkaroon ng kakulangan yun kaya inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Kaya nagkaroon ng bagong tipan na nasa Hebreo 10:16. At yung tipan na yon isusulat sa isip at sa puso ng mga tao. Pag-ibig yung kapatid, Galatia 5:14. Na nauuwi doon ng buong kautusan pag ginagawa mo pag-ibig. Yan ang kautusan ni Kristo ayon sa unang Juan 3:23. Okay. So, kaya nyo po bang i-define kung anong ibig sabihin ng salitang pananampalataya? Yung salitang pananampalataya kasi, sabi ni Apostol Pablo, Mga kababayan, mahaba po ang talakayan ng dalawang itong nagdedebatehan, kaya obligado po nating putulin muna at ilalagay po natin sa next episode po natin ng mga talakayan na ito upang sa ganun ay makumpleto po natin ang video mga kaibigan. May karugtong po ito mga kaibigan. Mapapanood po natin ito sa susunod na episode. Hanggang dito lamang po muna tayo mga kaibigan. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos Ama na nagbibigay sa atin ng gabay at pagkaunawa sa mga mahalagang bagay na nakasulat sa Biblia.